Importance of debt management. First is prevent financial stress and bankruptcy. When you manage your debts well, you avoid mga heavy problems like mahutdan kag kwarta or mabaligyan nimo imong property tungod kay wala kay ikabayad sa imong loan. The second one is help maintain a good credit score. So magbayad ta sa atong loan on time ug wala tay kaayo mga utang, makahatag na siya good credit. A good credit make it easier to borrow money in the future pag needed. Example, kanang masakit ka or naay ma-hospital sa inyo, isa ka pamilya, so dali na lang ka makahuwam og kwarta para ibayad kay kuan man ka good man ang imong mga credit, mobayad ka on time ug wala kay kaayo mga missing na wala na bayaran. So ikatulo is encourage disciplined financial habits. Debt management teach you to plan your budget, like overspending sa mga butang nga dili kinahanglan, then magbayad kung unsa tong kailangan bayaran. So dira ta maka-gain og mga discipline sa atong mga loan sa utang financially. Then 4 is reduce interest expenses. So pag magbayad ka sa imong utang on time, ang iyang interest is magkagamay ang imong interest kay on time man ka magbayad, so ma-reduce kayo ang iyang interest. Next is sign of poor debt management. There are two signs. First is missing payments regularly. Means pag makalimot kag bayad sa imong utang, ang iyang interest is magkadako. Kay di man ka mobayad sa tamang oras. Mo nang iyang interest is magkadako. Then the second one is borrowing to pay off another debts. Means you take another loan just to pay an existing loan. Example, mangutang ka sa isa ka kumpanya, tapos time na para magbayad, so mangutang ka sa imong amigo. Kay katoy mong giutang sa imong amigo, mo to imong ibayad sa isa ka kumpanya. So ang imong utang is mag-cycle ra na siya. Walay kahumanan nga utang kay nangutang ka diri, nya imong ibayad sa isa. So mangutang na pud ka para ibayad sa isa, mo na imong utang dili mahuman kay nag-cycle ra siya. Next is debt management strategy. First is debt snowball method. Pay off your smallest debts first one by one. This helps build motivation because you see quick progress. So example, nakay tulo ka utang, which is 1K, 3K og 5K. So ang imong ni magbayad ato kay smallest man, so dito tas 1K. 1K mong una bayaran. So da makakita man kag quick progress nga dali ra nimo siya bayaran, mo na mosunod na pud ka sa 3K hantod mabot sa 5K. So dira na magka-anam-anam og wala imong utang. Second is debt avalanche method. Pay off the debt with the highest interest rate first. This saves you more money over time. So example, katugapong nagapong kay tulo ka utang. So sa tulo is na pinakadako og interest. So katong pinakadako og interest mo to imong unahon og bayad kay kung ang interest ato di nimo mabayran, dako ang iyang tubo. Mo nang lisod na bayaran kung ang katong dakog interest ang mas motaas pa. The third one is balance transfer. Move your high interest debt to another company with a lower interest or zero balance. Example, nakay utang 15K sa credit card na ang charging is 18% interest. Then, another bank offers a 0% interest card for 6 months if you transfer your balance. So, transfer nimo ang 15K and pay it slowly without added interest. The last one is debt settlement. You negotiate with creditors to pay less what you loan. So, kibali mo, nakay utang nga 15K, pero nakig-negotiate ka sa creditors nga kung pwede,
bayaran nimo nga half-half sa kada buwan kay di nimo kaya bayaran nga buo. So if mosugot ang creditors, so ang imong debt is cleared. Pwede na ka nga tunga-tunga sa kay na may debt settlement. Tips for effective debt management. First is live within your means and avoid impulsive purchases. Spend only what you can afford. Dili ta magpahipalit og butang nga dili nato kinahanglanon. Especially if wala tay kwarta para ana nga butang. So example is gusto ka magpalit og cellphone nga tag 20k. Pero ang imong sweldo is 5k a month ra, unya napakay mga bills nga kailangan bayaran. So instead of buying it right away, mag-ipon sa kag anam-anam, unya maghuwat sa iyang cheaper version para ma-afford na nimo nga dili ka magka-utang-utang tungod ra ana. The second one is build an emergency fund to prevent future borrowing. So save a small amount of money regularly so you have funds for emergencies like sickness or job loss. So in case na moabot na nga mga emergencies, na nakaidali nga kwarta makuha para gamiton, di na kakailangan mangutang or manghulam og kwarta. So the last one is seek financial counseling if debts become overwhelming. If you have too many debts and wala nakakabalo kung unsaon siya pag-manage, basin ka na ang time para mag-ask ka og help sa mga debts counselor or mga professional nga pwede mo tabang sa imo makangayo ka og advice kung unsaon pag-manage sa mga debt.